Ping Lacson for the longest time, mataas ang tingin niya sa sarili niya talaga. Si Ping Lacson, ano siya tawag dito, takot sa kanya lahat. Kahit nga si Erwin Tulfo daw natakot sa kanya na trabahuhin siya. So ine-expose ngayon dito ni Cayetano na ito si Ping Lacson, sobrang pikon nito. Pag napikon to, kakasuhan ka. At hindi ka kakasuhan according sa pagkapikon niya, hindi. Hahanapan kanya ng kaso para makulong ka. Ganun kapikon itong mamang ito. Ngayon nung sinaling ni Cayetano yung kanyang integridad, pucha, doon siya galit na galit. May integridad daw siya. May integridad daw Walang hiya. So, matindi away nila. May sinabi pa siya na gagawin daw niya ang lahat ng paraan. Hahanap siya ng mga ebidensya para maipakulong niya itong si Cayetano sa Quezon City Jail. Sabi niya, I will put him in his right place, which is Quezon City Jail. Ang ina, no? At tindi ni Ping Lacson. Buti na lang din hindi nanalo to si Ping Lacson na presidente, no? Muntik ko nang iboto to eh. Kung di lang tumakbo si Isko, baka ito binoto ko eh. Mantakin mo kung naging presidente siya, putya, lahat ng galit sa kanya, ganun din, papakulong din niya. Ang hilig niyang magsalita. Banatan si ganito, banatan si ganyan, banatan si ganyan. Pag binanatan mo siya, putyang tatrabahuhin ka niya. Ngayon, tinatrabaho niya si Alan Peter Cayetano. Pati yung kapatid ni Alan Peter Cayetano, kukontratahin niya against Alan Peter Cayetano. Puta, ganun siya kadesperado na maipakulong si Alan Peter Cayetano. Bakit? Pinakulong niya si Marcoleta kasi nga, na-expose ni Marcoleta na bobo siya. Na-expose ni Marcoleta na pinagtatakpan niya si Pangandaman, si Olaybar, si Marcos at si Romualdez. Pinagtatawanan niya. Pinagtatakpan niya dyan sa flood control scandal. Hindi huminto si Marcoleta. Hindi huminto. Pero ang kay Marcoleta, dinidemanda ba niya ng ethics itong si Ping Lacson? Hindi. Ini-expose lang niya. Kasi yun din naman ang alam ng tao. At hindi lang nagba-back out si Marcoleta doon sa kanyang paniniwala na si Ping Lacson, pinagtatakpan talaga itong mga ito. At yung flood control investigation ni Ping Lacson, walang kakwenta-kwenta talaga. So anong ginawa niya? Inactivate niya ang kaibigan niya na taga-Cavite rin, dyan sa ombudsman, para makulong si, kahit walang kakwenta-kwenta. Again, at the most, hindi ko sinasabing yung ginawa ni Marcoleta hindi kasalanan. Pwedeng meron siyang kasalanan sa batas doon sa ginawa niya. Kasi nga, tumanggap siya ng pera nang hindi pa eleksyon, nang hindi pa nagsisimula yung eleksyon. Pero hindi plunder yun. At the most, graft siguro, graft. Graft, which is bailable. Bailable po ang graft Pero ginawa nilang plunder, para mapakulong si Marcoleta. Kaninong idea yan? Pucha, dito kay Ping Lacson. Kasi ganyan Ganun ang ginagawa nila Dito kay, kay Cayetano. Thank you very much kay Abby Queen. Mabuhay ka. Bring PRRD. Malapit na, malapit na yung Amerika. Baka uwi na yan. So ngayon, etong si Cayetano, hindi naman nagpapatakot sa kanya. Ping, paano ka nakakatakot? Bobo ka naman. Hindi ba? Kaya ngayon bakbakan sila. Pakinggan natin to kanilang urutan. Mainit ang patutsadahan ni Senator Alan Peter Cayetano at Ping Lacson sa social media. Nagkaungkatan pa ng yaman ang dalawang senador. At live mula sa Senado nungun sa balita si News 5 Senate correspondent Menos Banyas. Saan ba nagsimula itong away ni Lacson at Cayetano? Yes, Jiggy. Bigyan muna natin ng konteksto itong bangayan ni Senator Alan Cayetano at Senator Ping Lacson. Dahil nga ngayong araw pinagdebatehan ng prosekusyon at depensa kung dapat nga bang ipasapina yung tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte para nga doon sa sinasabi ng prosekusyon na mapatunayan na lumobo yung kanyang yaman. So ginamit bilang halimbawa ni Senator Alan Cayetano yung salin ni Senator Ping Lacson na nasilip daw niya na mukhang lumobo yung kanyang yaman mula noong 2022 na Anong punto rito ni Cayetano? Ang pinag-uusapan natin dito yung salin ni Inday Sara. Yung salin ni Inday Sara from 2022 hanggang ngayon or nung 2002 ba 2007? 2007. Kasi kinasal pala sila ni Mans Carpio 2007. So nung 2007 hanggang ngayon, ang itinaas ng kanyang salin walang 100 million, wala. Walang 100 million. Ilang porsyento yung itinaas, ilang daang porsyento yung itinaas, pero walang 100 million. Ngayon, kung yun ang pinag-uusapan natin sa ganung kahabang panahon, sabi nito ni Cayetano, sa ganung kahabang panahon, kung ang pinag-uusapan natin yung paglago ng yaman ni Inday Sara sa 18 years or 16 or 18 years, ganun kalaki, walang 100 million negosyante man sila, mag-asawa man sila, may negosyo siya sa Davao, may mga negosyo naman sila. So ngayon, may mga business partnership sila. Itong kay Lacson, from 2022 to 2025, which is hindi siya senador. Natapos kasi yung kanyang term noong 2022 tumakbo siyang presidente, hindi siya nanalo. So, from 2022 to 2025, nagulat na lang si Pangilinan Cayetano na sa 55 million naging parang 250 million ba?
yung kanyang ano. So, 4 na beses na mas tumaas yung kanyang yaman sa loob lang ng 3 taon. At sino ang presidente nun? Si Bongbong. So, sabi niya, bakit binubusisi natin yung kay Inday, dito sa mga ganitong klase, example lang si Ping, ha? Bakit hindi niya ano? Bakit hindi natin busisiin? Ilipat natin sa iba, hindi lang si Ping. Si Bongbong, gaano kalaki yung tinaas nung kanyang yaman? Ba't di natin yun anuhin? Ba't di natin yun ungkatin? And so on and so forth. It applies to all. Nagagamit lang niya si Ping. Puta si Ping napikon. Napikon si Ping. Sa sobrang pikon ni Ping, hahanapan niya na si Imbis na sagutin niya, ipakita niya sa taong bayan na hindi totoo yung sinasabi, ipahiya niya si Cayetano, isampal niya sa mukha ni Cayetano na hindi siya magnanakaw. O kung talagang nakuha niya sa legitimate na mga businesses ito, magpakita rin siya ng mga taxes na binayaran niya. Para masampal niya ng katotohanan si Cayetano at tawagin niyang fake news peddler. Pero hindi, ang sagot niya, kaso. Kasuhan niyan. Hanapan ng butas siya para makulong niya. So ganun gumanti si Ping Lacson. Pucha, kaya nga minsan nakakatakot na baka yung nangyari kay Dacer Corbito. Baka talagang napikon siya doon kaya nadedo yung mga yon. Kasi tinan mo si Dacer Corbito, inililink sa kanya. Siya daw ang nagpapatay, siya daw ang mastermind. Dinideny niya yun. Ngayon, magaling pala siyang maghanap ng mga testigo, magaling pala siyang mag-imbestiga. Bakit hindi niya inimbestigahan yung pagkamatay ng Dacer Corbito? Ibig ko sabihin, ako, yung sinisisi niyo dyan sa Dacer Corbito, gagawa ako ng investigasyon para mapatunayan ko na hindi ako ang pumatay dyan, nagpapatay dyan. Hahanapin ko kung sino nagpapatay dyan. Magaling ako bakit hindi niya hinanap? Bakit hindi niya nahanap, nakasuhan yung totoong pumatay dun sa Dacer Corbito, sa kanya inaano yun? Sa kanya isinisisi yun. Di ba? Naisip niyo ba yun? Kasi si Alan Peter Cayetano, gagamitin daw niyan lahat ng kanyang kapangyarihang itim para madaklot si Cayetano. Imbis na patunayan niya sa mukha ni Cayetano na fake news peddler si Cayetano. Di ba? Besides, wala namang fake news sa sinabi ni Cayetano Ang sinabi lang naman ni Cayetano is dumoble yung kanyang bank account, ay yung kanyang asset, which is, sabi niya, hindi, 4 na beses pa nga ng dami. Siya mismo nagsabi. So anong kinakagalit niya kay Cayetano? Tama naman pala yung sinasabi ni Cayetano na yumaman siya between 2022 and 2025. Hindi naman sinabi ni Alan Peter Cayetano na galing sa nakaw yung kanyang yaman. Meron naman siyang dahilan doon sa kanyang yaman. Di quits na sila doon. Sinabi lang niya na mas dumami yung yaman niya sa loob ng 3 taon Totoo man yun. Umamin naman si Ping Lacson. Anong iniiyak niya? Ba't siya nagagalit kay Alan Peter Cayetano? Bakit gusto niyang pabagsakin si Alan Peter Cayetano to the point na hahanapan niya ng mga iskandalo ang tagig para maipakulong lang niya si Cayetano? Yun lang naman, kasimple-simple lang naman sinabi niya. Ba't nasaktan siya in the first place doon sa sinabi ni Cayetano na totoo naman according sa kanya? Pinapaliwanag naman niya kung saan galing yung yaman na yun. Ba't nagagalit siya? Bakit tatrabahuhin niya ngayon? Wala naman sinabi si Alan Peter Cayetano na wala siyang na magnanakaw siya, kurakot siya. Wala naman sinabi si Alan Peter Cayetano na ba't ganun? Ba't ganun yung reaction ni Lacson? Siguro natamaan. Baka masyadong defensive ba? Yari na. Sa niyang salin na nasa more than 50 million ang assets ni Senator Ping Lacson. Sa 2025 salin niya ay naging more than 220 million na yung kanyang nakalistang assets o yaman. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Alan Cayetano dun sa kanyang Facebook Live nitong nakaraang Sabado. Ganun din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salin tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. We're giving him a chance to explain. Sinabi niya sa negosyo, so we're giving him a chance to explain. Sinabi ba ni Cayetano magnanakaw si Lacson? Hindi naman. Ba't napipikon si Lacson? Yari ka dito, Ping. Yari ka dito. Kaya nga sabi ko, dapat ang investigahan ng NBI si Lacson kasi si Lacson napikon Kinwestiyon lang siya. Kinumpirma naman niya na talagang dumami yaman niya tapos napikon siya. Explain siya kahit walang nagtatanong. Jiggy, agad inalmahan ni Senator Ping Lacson yung aniya ay di na ba paninira sa integridad niya. Sa kanyang ex-account ay sinabi nga doon ni Senator Ping Lacson na first and last line of defense daw niya yung kanyang integridad. Kaya hindi raw niya hahayaan na sirain yan ni Senator Alan Cayetano. Talagang ipaglalaban daw niya yan. Hindi naman sinira ni Alan Cayetano Sinabi lang niya, dumami yaman mo, sabi mo sa negosyo. Wala man siyang sinabi sa'yo. Sabi niya, sabi niya, as of this morning, I'm still counting informants and witnesses directly or through intermediaries willing to provide information and evidence to put him in his proper place. Payatas, kinwestiyon lang yung yaman mo na inamin mo naman. Hindi naman sinabi na magnanakaw ka. Sinabi lang naman na mayamang ka.
Tapos, nagalit ka na. Naghahanap ka na ng mga informants, witnesses, para mapakulong mo si Cayetano. Sobrang pikon mo naman. Bading naman masyado yung ganyan. So sabi ko nga kung ganyan naman pala yung ugali mo, kaya mo naman palang maghanap ng paraan para mapatunayan ang isang bagay o mapakulong ang isang tao. Ba't hindi mo ginawa doon sa kaso mo sa Dacer Corbito? Bakit hindi ka naghanap ng mga informants, witnesses, directly or through intermediaries na willing to provide information and evidence to pin down yung talagang nagpapatay doon sa Dacer Corbito? Diba? Masyadong pikon. Kapag ka magaling ka mang-asar, kaya nga sabi ko, ang hirap kasing kalaban talaga ni Alan Peter Cayetano. Tangina yung mukha pa lang ni Alan, nakakabanas na Oo, pikon na pikon si Ping sa kanya, mga bossing. Ay, salamat naman kay Mrs. Jacqueline, no? Oo, ang ganda-ganda pa naman nung stories mo ganon. May mga meron kang mga pa glass skin ha, Mrs. Jack, ha? Oo, tsaka yung asawa, si Jacqueline, mabuhay kayong dalawa, ha? Pagbalik ko dyan sa Amerika, sa inyo ko titira, ha? Kala ninyo, ha? Thank you very much sa inyong generosity mag-asawa. Mahal ko kayo. Eto, balik. Dahil sumusobra naman na daw ang kanyang kapwa-senador sa pag-tarnish sa kanyang integridad na pinrotektahan niya simula nung siya ay naging Sobra daw ang pag-tarnish. Hindi nga tinarnish Ping, hindi nga tinarnish. Sinabi ni Lacson na lumaki ang pera mo. Inamin mo naman yon sa mga interview mo. Oo, lumaki talaga kasi nga may mga negosyo ako. Anong tarnish dun? Itinatago mo ba na lumaki yung kita mo? O talaga bang sa matino mo yan kinuha? Kasi nagagalit ka kasi kung sa matino mo yan kinuha, hindi ka magagalit. Proud ka pa nga Di ba, halimbawa ako, yumaman ako dahil sa negosyo. O di pagmamalaki ko yun. Kasi tawag dito, formula to success yun. Isi-share ko pa yun. This is how I became successful in 3 years. And I want to share it with you so that meron kayong guide on how to be successful in 3 years. Nagagalit ka kagad. Ping, halatang-halata ka, ha? pulis hanggang sa maging senador. Kaya parang bilang ganti ni Senator Ping Lacson, ang sinasabi niya ay nag-iipon na siya ng mga ebidensya, witness, at magbibigay ng testimonya para naman daw o laban naman kay Senator Alan Cayetano para daw mailagay siya sa tama niyang kalalagyan at yan ay sa Quezon City Jail. At inulit niya pa yung statement na yan, Jiggy, sa kanyang panayam sa programa nila Manong Ted at DJ Chacha sa True FM. Pakinggan natin to, Jiggy. Exert extra effort to really find those pieces of evidence, documento man o testimonial man. Hindi ko matanggap na, alam mo, yung pinagkakaingat-ingatan mo sa... Wala naman siya sinabi sa mga karir mo ng 50 years Ping, magising ka sa katotohanan. Walang sinabi si Cayetano na magnanakaw ka, na tirador ka, na birador ka, mamamatay tao ka, kawatan ka. Wala siya sinabing ganun. Ang sinabi niya, example, si Ping, Salin, ni Inday Sara, example, si Ping, from 2022 to 2025, ganito na siya kayaman. Yun lang sinabi niya. Ikaw yung nagre-react Ikaw yung masamang-masama ang loob Ganun, boss. Paliwanag mo na lang. Paliwanag mo na lang. Mga kababayan ko, eto. Mas matindi ako kay Inday Sara. Kung si Inday Sara itinatago niya, ako ilalabas ko. Eto. Kumita ako ng ganito kalaking pera dito sa real estate na ito. At nagbayad ako ng buwis. Para patunay na hindi ito nakaw na yaman. Diniklara ko ng maayos yung aking mga bagong kinita at binayaran ko yung nararapat na buwis para dito. So halimbawa, itong 2022, sa isang buong taon ang kinita ko, Nanay Morning Dew, mabuhay ka. Sa isang buong taon kinita ko 100 million at ang binayaran ko sa 100 million na yan ay itong buwis, 20 million. So ibig sabihin legit yung pag-acquire mo ng pera na yun kasi binayad mo ng buwis with all the proper documents, di ba? Pero yun yung dapat na ginawa mo. Bakit hahanapan mo ng kaso tapos magsasalita ka? Hindi ko matanggap yung pinagkakaingatan mong karir sa 50 years. Yun na nga Ping Lacson Yung 50 years na karir mo na bilib kami sa'yo, sinira mo Sinira mo sa loob lamang ng isang taon. Isang taon lang, 2025, nanalo siya, 2026 lang ngayon. Mag-iisang taon pa lang sinira na nila ni Erwin Tulfo. Di ba? So sana kung iniingat-ingatan mo yung 50 years na yan, sana yung flood control scandal sa'yo man napunta yung Blue Ribbon, sana inimbestigahan mo ng tama. Kung inayos mo yung investigasyon mo doon at lumabas talaga yung mga magnanakaw, mananalo kang presidente. Baka nga ikaw pa kuning vice president ni Inday Sara Walang sumira sa sa integridad at reputasyon mo, ikaw mismo. Ikaw mismo sumira, sir. Sa mga kasinungalingan mo dyan sa Blue Ribbon. Ikaw nagsabi merong 70 na mga kontraktor, ni isang congressman wala ka pinatawag.
Sabi mo, si Bongbong Marcos hindi magnanakaw. Si Pangandaman at saka si Ulaybar ang nakipag-deal sa DPWH. Walang alam presidente. Silang dalawa lang, dumiskarte sila. Oh, napatawag mo ba si Ulaybar at saka si Pangandaman? Hindi. Ikaw mismo sumira sa reputasyon mo, sir. Oo, hindi si Alan Peter Cayetano. Before pa magsalita si Alan Peter Cayetano, sira na yung yung papel mo. Oo, nakita na namin na si Ping Lacson huling huling term niya na. According to him, hindi na siya tatakbo sa 2028 sa 2032. Huling huling sabak mo na sa Senado. Tumarabaho ka pa. Buong karir mo, more than 50 years, tapos sisirain isang tao na naninira lamang, wala namang basihan. At may anong paliwanag ni Senator Lacson tungkol sa umano'y lumubong yaman niya na gaya ng sinasabi nga ni Senator Cayetano mula 2022 hanggang 2025? Kay Direk na Senator Ping Lacson. O ngayon, makikita nyo dito, mga bossing ha. Ang kini-question ni Lacson dito at ang gagawan niya ng kaso is yung mga flood control ghost projects daw dyan sa Taguig. Oh, yun ha. Kasi sabi ko nga sa inyo, if may nakita si Lacson na problema nung SEA Games kasi yun ang kanya-kanya sila ng diskarte para trabahuin si Alan Peter Cayetano. Si Matibag, ang nakikita niya, napipisil niya yung SEA Games. Oh, kasi nga yung dating SEA Games meron ng issue ng Kikya, may issue ng Coldron. Pero na-address na kasi yun eh. Oo, bobo kasi itong mga bumabatikos diyan sa Coldron na yan. Hindi nila alam na yung Coldron na yun, mahal yun, yes, pero galing sa private sector yun, donasyon yun eh. Hindi yun galing sa pera ng taong bayan eh. Kaya nga yung Coldron na yun, maagang namatay yung issue na yun. Kasi sabi nila, yung pera ng Coldron masyado namang malaki, kaldero lang yun, sana nilagay na natin sa ibang bagay, gago. Eh di sana kinausap yung nag-donate, di siya nag-donate ng ganyang kalaking pera para diyan. Nag-donate siya para diyan, ilang ilagay natin sa iba. 'Di ba? Doon pa lang patay na sila eh. Oo, tapos iimbestigahan yung SEA Games. Akala nila na yung SEA Games, akala nito ni Director Matibag na yung SEA Games kontrolado nito ni Cayetano dahil siya ang DFA secretary at siya ang naging pinuno ng Philippine SEA Games blah blah blah. Dahil sporty man silang magkapatid eh. O ang hindi nila alam na ang may hawak ng pondo noong mga construction diyan sa Clark o the New Clark City, yan yung tawag dyan. Ang gaganda ng mga facilities dyan, in fairness. Nakapunta ako dyan eh. Kasi yung boss Ironman, dyan namin ginanap yung take off nung I think last 3 years. So to cut the chase, hindi nila alam na si Vince Dizon ang may hawak ng pondo. Merong pondo yan na 6 billion. Yung 2 billion napunta dun sa SEA Games Committee, which is Alan Peter Cayetano. Yung pera na yung gagamitin sa pagkain, transportation, pangangalaga doon sa mga delegates, doon sa mga mga athletes. May natira na 200 million. Sa 2 billion, may natirang 200 million at ibinalik sa national budget. So ang humawak nung 6 billion, nung 4 billion pala na for construction, si Vince Dizon. Si Vince Dizon. So nakuryente sila. Nakuryente sila ngayon na hindi pala yung kay Alan Peter Cayetano. And sabi niya, hindi naman pala sa'yo bakit ka nag-ingay Alan Peter Cayetano. Alam ko naman hindi naman tayo pinanganak kahapon. Iimbestigahan niyo yung SEA Games. Alam naman natin na ako ang naging sentro ng investigasyon ng SEA Games na yan. So sasabihin ngayon nila na wala ka naman dito sa listahan ng mga ng mga director dito ng mga leader dito sa asosasyon na to. Bakit ikaw yung umaaray? So ngayon ipapatawag nila ito si Cayetano dahil doon. Wala naman daw siya sa mga board of directors or something, pero nag-iingay siya. Ipapatawag siya dahil doon. Anyways, trip nila yan. Okay man lang, proseso yan. Di sige. Ako, hindi naman ako natatakot para kay Cayetano. Pakialam ko naman dyan. Ang sinasabi ko lang, ganito sila. Tatargeting ka talaga nila kapag ka medyo makulit ka. Kapag medyo maingay ka, medyo marami kang sinasabi, tatargeting ka talaga nila. Walang inuurungan, pag tama balak